Sa 20,000 aksidente ngayong taon, noong taong 2011, may 3,000 aksidente sa kalsada sa Metro Manila ay dahil sa human error gaya ng hindi pagsunod sa traffic light, drunk driving, texting while driving, at overspeeding. Itong tinuturong sanina aksidenteng kumitil sa buhay ng 30 taong gulang na si Jose Porlahe. Papasyalan lang sana ni Jose ang kanyang kaibigan nung araw na lumuwas siya sa Maynila mula sa Bulacan. Pero bago pa man siya makarating sa kanyang destinasyon, isang aksidente ang nangyari. Binangga ng isang humaharurot na AUV ang sinasakyan niyang FX sa ilalim ng Edsa Shaw Boulevard underpass. Sa sobrang lakas, nagpaikot-ikot ang FX na nakarating pa sa kabilang lane at nabangga pa ng isang bus. Isinugod sa ospital si Jose kasamang iba pang biktima pero idineklara na siyang dead on arrival. Labis ang pagdadalamhati ng pamilya ni Jose sa kanyang sinapit. Mabait na anak ko yan. Nagulat nga ako sa nangyari sa kanya. Bakit sa dinami-dami na dumadaan doon? Siya pa ang nagkaganyan. Hindi ko na malaman kung paano, Kaya maawa naman ang nakadisgrasya sa kanya. Maawa naman sa anak ko. May pamilya din. Ayon sa responding police, mabilis ang takbo ng SUV na bumangga sa sinasakyang FX ni Jose. Sir, ano pong nangyari? Nabangga. Tila nakainom din daw ang driver ng SUV nang mangyaring aksidente. Katarungan ang hiningi ngayon ng pamilya ni Jose. Yung mga bata po nag-aaral. Yung financially pangangailangan nila. Ngayon wala na yung padre di pamilya nila. Ayon pa rin sa Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code, ang sino mang mapatunayang lasing habang nagmamaneho ay maaaring makulong ng hanggang 6 na buwan at multang 2,000 piso. Sa bisa naman ng Land Transportation Office Department Order noong 2008, itinasang parusa sa mga lalabag sa batas trapiko. Multang 5,000 hanggang 7,000 piso at 2 buwang pagkansela ng lisensya ang parusa sa mapapatunayang nakainom habang nagmamaneho. Ilang panukalang batas na rin ang inihain sa Kongreso na magpapabigat ng parusa sa mga nagmamaneho ng lasing, gaya ng Senate Bill 484 o ang Drunk Driving Prevention and Punishment Act. Itinataas nito ang parusa sa drunk driving. Mula 6 na buwan ay magiging 1 taon ng pagkakakulong ng mga lumabag sa batas at aabot naman sa 80,000 piso ang multa. Habang hindi pa naisasa batas sa mga panukalang gaya nito, tila hindi pa rin nagpapapigil ang mga pasaway na driver. Sa Commonwealth Avenue sa Quezon City, huli sa kamera ang overspeeding ng isang bus at kotseng ito. 60 kilometers per hour lamang ang speed limit ng mga sasakyan dito. Pero ayon sa speed gun ng MMDA, umabot sa 70 kilometers per hour ang tuli ng bus. Samantalang ang kotse namang ito, umabot sa 80 kilometers per hour ang paggarurot sa kalsada. Nagko-concentrate kami ng husto yung overspeeding. Nag-average kami per day ng 30 to 35 apprehension per day. Ayon sa Philippine Global Road Safety Partnership, isang grupong nagsusulong ng ligtas sa pagmamaneho at pagbabiyahe, kailangan magkaroon ng mas mabigat na parusa sa mga lalabag sa batas trapiko. Minsan na rin inirekomenda ang pagkakaroon ng psychological test sa mga bagong kukuha ng driver's license. Marami sa mga gumagamit ng kalsada dito sa atin, maging ikaw man ay driver o pedestrian, very low ang regards pagdating sa traffic laws, rules, and regulation. Parang lumalabas mga suggestion lang yon, pwedeng labagin. Higit na kailangan din daw ngayon ang mas intensibong pagbabantay ng mga otoridad upang hindi makalusot ang mga pasaway na motorista. Sa kasalukuyan, umabot sa 1,808 na mga traffic enforcers ng MMDA. AAA tumatakbo po ng 72 km per hour po. Kasi walang sustainability. Papapatupad, tapos mawawala, tapos pagka meron na naman incident na nangyayari, patutupad na naman ulit. Tugon naman ng MMDA, binuunan nila isang 24-hour team na magbabantay sa mga lumalabag sa mga batas trapiko. Yung aming mga rescue teams, nakapreposition para pag may aksidente, nandun kagad. So, most of the time, 24 hours a day, kahit alas 3 na umaga, kalimitan ang unang-una nakaka-rescue yung MMDA rescue.
Kalagitnaan pa lamang ng taon, daang-daang buhay ng nasawi dahil sa mga aksidenteng napigilan naman sana kung nasusunod lang ang mga batas trapiko. Higit sa mabigat na parusa sa mga lumalabag dito, kailangan ngayon ng matinding disiplina ng mga motorista at intensibong pagbabantay ng mga kinaukulan para makaiwas sa anumang disgrasya at kapahamakan. Ako si Jiga Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.